Hindi lahat ng tao nagsasabi ng totoo. Merong mabulaklak ang dila, pero ang intensyon, masama. I-talk to Papa na. Hello po. Good morning. Pakilala muna kami. Ako si Papa Johan. At kasama natin si Papa Ace. Sandra, lahat na mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin may upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay LS. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Okay lang. Buti naman. Okay. Alright, Sandra, Talk to Papa na. Ano po? Anak po ako ng ibang babae. Anak ka sa ibang babae. Wait lang, patanggal kami ng loudspeaker or kung naka-earphones ka, dapat ano lang tayo, handset. Para mas malinaw sana yun. Maintindihan ka namin. Hello? Okay na po. Okay. Sige. So, anak ka sa ibang babae. Opo. Ang tawag doon, di ba, anak sa labas daw? Ganun ba? Ganon? Hello? Hello po. Oo. Ang layo mo, B. Hindi kita masyadong marinig. Naka-loudspeaker ka siguro or naka-earphones ka. Hindi po. Handset to? Opo. Okay. Sige, lapit-lapit lang yung bibig pero wag masyadong malapit kasi hindi namin maintindihan. Okay. So, paano nangyari? Yung mama ko po may iba din pong pamilya. May ibang family. Opo. Nagkaroon po sila ng relasyon ng papa. Tapos ikaw yung naging bunga. Iniwan po ako ng mama ko po sa papa ko. Ayun. Since nung bata po ako, di ko maramdaman yung mamahal ko na magulang ko. Hindi mo naramdaman na pagmamahal ng isang magulang? Opo. Okay. Paano mo nasabi? Kasi naman bata po ako, di ko po nakita yan. Mako. Sino ang nagpalaki sa'yo? Yung papa ko po, tsaka yung family niyo po yung hawak kong Sandali, Sandra, hindi ko talaga masyadong maintindihan eh. Okay lang, makikiayos muna nung yung signal. Ayusin muna natin yung linya, ha? Mo. Okay? sige po. Oo. Balikan ka namin, ha? Sige po. Si Sandra, mga kapuso, ay anak po ng parehas ng may pamilya. At nung nabuo siya, yung kanyang ama ang nagpalaki sa kanya kasama yung pamilya nito. Hindi daw niya nakita yung kanyang ina ng bata ina siya. talaga. At ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Balik natin sa linya ang ating bida. Hello, Sandra? Hello po. Ayun. Ayan. Okay. So, doon ka sa pamilya ng tatay mo, syempre, may mga kapatid ka ba doon? Meron kang stepmother? Anong meron? Kwentuhan mo kami. Meron po akong step-mom, step-brother, at step-sister po. Sa bata po, naramdam po nila sa akin Na? hindi po ako belong sa kanila. Pinaramdam sa'yo na hindi ka belong sa kanila. Paano mo nasabi na gano'n? Lagi ko nilang sinasabi sa akin yun habang lumalaki po ako. Na anak po ako sa labas. Anak po. Parinig po ako ng masakit na sabi ko. Ilang taon ka nung nalaman mo na hindi ka totoong anak? Grade 6 ay ano po siya, 6 years old po. 6 years old. 6 na taon ka pa lang? Opo, habang lumalaki po ako pinaparamdam ko nila talaga. I mean, ang ibig mo bang sabihin yung parang sobrang minamaliit ka na anak ka sa labas, ganyan, o may pag-care pa rin yung pagsasabi nila? Wala po. Walang care sa'yo. Basta sinabi lang sa'yo na ganon. Opo, habang lumalaki po ako. Nagkakaisip. Okay. So kasama mo yung totoo mong tatay, tama? Opo. Pero Okay. wala naman din pong pakialam yung papa ko sa akin.
Paanong walang pakialam? Nahayaan lang po niya yung pamilya niya na maltratuhin ako. Pagsabihan po ako na magkasakit. Mhm. Ang nagtatanggol lang po sa akin yung step brother ko sa isa. Okay. Sinasabi mo kanina na minamaltrato ka. Yun ba nakakatanggap ka rin ng mga physical na abuse? Pag wala po yung kuya ko, physical, mental, emotional po. Mental and Halo-halo emotional. po. Mhm. Po. Okay. Nung panahon na ganyan, na medyo nagkakaroon ka na ng isip, anong mga tumatakbo sa isip mo nun? Ang tatanong ko na lang po sa sarili ko, ipinanak pa ako para mag-do. Ganun po. Mhm. Sakit. Kasi nga, feeling mo wala kang kakampi. Yung tatay mo, hindi ka niya maipagtanggol kasi iniisip niya na kung Sa daw po ipagtatanggol ka niya. malaking Hmm? pagkakamali, sa malaking kasalanan po. Sandra, madalas kapag sinasabihan tayo ng masasakit na salita, iniisip natin na gano'n na talaga tayo. Pero mas okay din na isipin natin na bakit nga ba tayo nandito? Hindi mo kasalanan kung bakit nandyan ka. Okay? Kasi kaso sa murang edad kasi hindi mo maiisip agad yun eh. Kasi Kasi, naunawaan naman natin yon. Habang lumalaki ka, syempre ang hinahanap mo pagmamahal, Pagmamahal. pag-aaruga ng mga magulang, ng mga kapatid. Pero kung hindi ganun ang pinaparana sa'yo, talagang masasadla ka sa kalungkutan. I hope you don't mind me asking, Sandra. Ilang taon ka na ngayon? 24 po. 24. Ngayon po. Okay. Hanggang ngayon, Asap pa rin ako. hanggang ngayon sinasabi pa rin nila yan? Opo, maasa pa rin po ako na nagkakaroon po ako ng pumit ko sa puso niya. Mhm. Hirap po. Mhm. Nauunawaan namin na mahirap. Ano yung nagkaroon ba ng pagkakataon na maipakilala sa iyo ng iyong tatay yung totoo mong nanay? Opo, So nakilala Pero- mo? nakilala ko po. Oo. Meron din naman po ako tanggap. Hindi ka rin tanggap. Ilang Paano? taon ka no nung pinakilala Oo. sa iyo? Yung last year lang po. Last year lang. So Opo. 2023 ka ka nun. nung nalaman mo? O nakilala mo siya? Paano ang Opo. naging setup nito? Punta po kami sa isa pong kainan po. Kasi alis na po siya papuntang abroad. Mhm. Gusto po daw niya akong makausap. Humingi ng tawad. Yun naman pala. So humingi ba ng tawad sa'yo? Paano Hmm. napag-usapan niyo doon? Humingi po. Pinatawad ko naman po. Mhm. Pero pagkatapos niya, parang wala na rin po. Hindi ko po kumukonta. Sa ospital po lahat-lahat nagkasakit. Wala po. So hanggang ngayon wala kayong komunikasyon ng iyong ina. Wala po. Oh my. Okay. So ikaw ba ay napag-aral nila? Ang nagparag po sa akin yung kuya ko po. Yung kuya mo, kapatid mo? Po po yung pinakapanganay po ng stepmom ko tsaka ako po. Mhm. So may trabaho ka na ngayon? Wala pa po. Ano pa po ako medication po. Under Ah? medication? Bakit? Anong sakit mo ngayon? Nagkaroon po ako ng
problema sa puso po. Problema sa puso. Nako po. Naging bahay ko po ang hospital po. Oh, mahirap yung ganung bagay na nangyayari sa atin. Kasi ako naranasan ko rin yun na parang Sakit yung... sa puso? Hindi naman. Sakit sa puso. pero yung maging bahay, yung parang maituring mong bahay yung ospital kasi naandun ka na lang lagi. Ay talaga? Yung madalas Ba't kang ano nangyari naroon. sa'yo? Kasi parang bata pa, I was elementary back then. Oo. Na parang yung sinasabi parang ilang beses. Kasi sakitin ako nung bata ako eh. Ah, talaga? Na lagi akong dinadala sa hospital. Anong sakit? Ang natatandaan ko, nagkaroon ako ng dengue, ng yung sakit yung masyadong mataas yung white blood cells. Ay, hindi, no. Akala ng mga doktor, dengue yung akin. Leukemia. Tapos, almost leukemia na yung sa akin. Anemic. Masyadong anemic. Oo. Sobrang taas ng white blood cells ko. Tapos, ang tagal ko sa hospital na tinetest yung mga dugo ko, yung something ganyan. Na parang, bakit nandito na lang ako lagi? Parang gano'n. Siyempre, hindi ko naman naiisip agad yun kasi yung family ko, yung nanay ko, lagi nang nasa tabi ko na andun. Yun yung masarap na pakiramdam na yung family mo nado sa katabi mo habang nasa hospital ka. Kasi Kaiba sa ating bida. Kaiba sa ating bida na wala doon yung family, yung nanay niya. No. Sila pa naman yung kailangan natin, di ba? Kapag ka nagkakasakit. Pag may nararamdaman tayo, ako nga, natatandaan ko, kapag masama yung pakiramdam ko, like, hilutin lang ako ng nanay ko. Kahit hindi na ako uminom ng gamot. Gumagaling. Sarap sa pakiramdam, narariyan. Oo. Kaya lang, ibang-iba doon sa naging kwento ng ating bida na si Sandra. Sandra, mga kapuso, matapos nga po na bata pa lang, pinaparamdam na sa kanya na siya ay hindi bilong sa pamilyang ito, na-hospital pa ng paulit-ulit. Tapos yung nararanasan niya ngayon, parang naging bahay niya yung hospital na parang iniisip niya, bakit wala doon umaalaga sa kanya? Wala yung magulang niya na dapat na sila yung nag-aalaga sa kanya. Mahirap yun yung pabalik-balik ka sa ospital. Ako kasi hindi masyado eh. Pero pag na-hospital talaga ako, like, malala. Matagal. Umaabot nga ng buwan. Grabe naman yun. Buwan yung gamutan. Grabe din kasi yung hindi basta-basta. Ang sakit ko hindi basta-basta. Ano? Hindi. Ay, bakit gayon? Diba, mga sakit yung hindi basta-basta. Nakakainis. Nakakainip Pa naman sa ospital. At totoo lang. Mabuti kung halimbawa ang nasa ward ka, na parang at least meron kang mga kasama dun sa room na pwede mo makausap. Pero kapag halimbawa nasa private room ka, medyo social ka, ganyan. Tapos, nasa ward ako. Nasa ward ka. Kasi pag ward, marami kayo sa room. Pero pag private, minsan ayoko din naman na may mga kasama. Minsan kasi, di ba, like, syempre may mga sakit yun. Like, sabi ko, pwede ba dun sa, konti lang yung laman. Ang arte mong pasyente. Pero pag ganun, kailangan dapat na meron tayong may emergency fund tayo para at least, if in case na may ganyang emergency, meron tayong pagkukunan. Kaya lang, ang ating bida ay masisisi pa, feeling ko. Kapag mga ganito, sabihin niya, wala ka nang ganito ka na nga, lagi ka pa na ospital. Balik natin ang ating bida. Hello? Hello po. Sandra. Okay. So, kailan ka na ospital? Ilang taon ka nung nagsimula? 10 po, pabalik-balik na po. 10 taon. Ako po. Tapos, sinong nakakasama mo nun? Kuya ko po. Yung kuya mo nun. Pero ang gumagaso, syempre, itong tatay mo. Si kuya po kasi nun, nagkaroon na po siya ng naghanap na po siya, dumiskarte po siya ng pagkakakitaan po. So parang pinakasumusuporta lang talaga sa'yo yung kapatid mo? Opo. Hindi, parang pinabayaan ka ng iyong tatay? Ganun ba? Wala naman po siya pakialam. Para kayo may mangyari sa akin. Wala po. Kumusta? Wala po. So wala kayo naging komunikasyon talaga na parang kumustahan at least? Pero kung wala siyang pakialam sa'yo, bakit ka niya kinuha dun sa nanay mo? Hindi ko po alam. Ayaw din naman po yung mama ko sa akin na siyang mag-alaga kasi may isa po siyang pamilya.
Oo. Kasi kung wala siyang pakialam, wala ka sa kanya. Sabi po, magpasalamat nga daw po ako. Ayun lang, Inalagaan sinusumbat. pa niya ako, kinuha po. Yun lang. Sinumbat pa sa'yo yung kasalanan nilang dalawa? Nako po, okay. Po. So, as in talaga, zero talaga, wala kang naramdaman na anything. Hindi ka nasuportahan sa pag-aaral mo. Kasi kung 10 taon ka, tapos si kuya mo na agad yung dumidiskarte para Opo, maipagamot ka, for sure, siya din na nagpaaral sa'yo. Siya po. Siya po lahat. Pag may sakit po ako, siya po nakaalaga. Siya lang yung talagang tumulong sa'yo. Wala nang iba. Kayo din po sa akin ng mga kapatid ko. Ayaw rin ng mga kapatid mo sa'yo. No iba. Ilan ba yung mga step brother and sisters mo? Bali, 4 po. 4 sila. Po si kuya. Tap. 4, okay. Opo. Ano pang nangyari? Kagagraduate ko lang po ng senior high school last year. At 24. At 23. Opo, pero wala po sila. Pag may ganap po sa school, pag graduation po, wala po. Si kuya po talaga yung nasa tabi ko. Patiin ako sa birthday ko, wala po. Wala pang natanggap. Nung last year po, bago po graduation, hospital po ako. Dahil? Karoon po ng bukol malapit po sa puso. Bukol malapit sa puso. Opo. Pero naging maayos ba ito? Opo, naging maayos naman po. Sabi makukuha pa daw po sa gamot. Hanggang ngayon ba nagagamutan ka pa? Opo, pero sa ngayon po medyo okay naman na po. Okay. Pero kumusta yung relasyon nyo ngayon ni Kuya? Hanggang ngayon ba nariyan pa rin siya hanggang ngayon para sa'yo? Ano po ngayon, may nakilala po ako sa Facebook po. Siya din po yung kasama ni Kuya na tumulong sa akin sa financial ng nasa hospital po ako. So, itong nakilala mong ito ay parang karelasyon mo na? Opo. Nakilala ko po siya sa laro po. Tapos, ayun, kinuwento ko po sa kanya lahat. Natanggap naman po niya ako. So, kumusta yung... Nagkaroon ka ng karelasyon. Ilan taon ka noon? Last year lang po. Last 23. Year, 23. Okay. Opo. Kumusta yung takbo ng relasyon nyo? Okay naman po. Paanong okay? Mabait. Nung nag-LDR po kami, nagpapadala po siya. Pang gamot ko po, pang sustento ko po kasi talagang hirap na po si Kuya. Si Kuya ba ay wala pang asawa hanggang ngayon? May anak po siya sa una po. Pero di rin po ako tanggap nung naging asawa po niya. Ha? Sinasaktan din po ako. Tapos nagkaroon din po ng lalaki yung naging unang asawa niya. Wait lang ha, tumatalon-talon yung story natin. Yung ang daming mga... So, itong kapatid mo na si Kuya nagkaroon ng kinasama ng asawa tapos hindi ka rin tanggap. Hindi po. Ayaw din po sa akin. Bakit sa tingin mo gano'n na lang lagi sila sa'yo? Alam naman nila na hindi ka, kumbaga may anak ka sa labas, ganyan. Pero bakit sa tingin mo gano'n? Kumusta ba yung nagiging takbo ng yung sitwasyon ng inyong pamumuhay?
Okay naman po. Nakasuporta naman po si kuya. Hindi naman po niya kami pinapabayaan. Mhm. Nung una po kasi, sa malayo po laging nakadisplay na si kuya. Sabi po, So, wala sa bahay. like magkakasama ba kayong pamilya? Kasama mo ba yung stepmom mo, mga kapatid mo, tapos itong tatay mo sa isang bahay? Nung una po, pero nung nakikita po nagkaroon po ng trabaho si kuya, yung stable na trabaho po. Ilang taon ka nun? Umalis na po kami po. Ilang taon ka nun? 16 po. So 16 pa lang, si kuya mo na lang ang kasama mo. Opo, siya na po lahat. Tapos, nagkaroon siya ng kinakasama. Kinasal ba sila? Hindi po. So, nagkaroon siya ng kinakasama. Magkakasama kayo sa bahay. So, doon, hindi naging maganda yung pagtrato sa'yo. Opo, Dahil pag laling meron wala. po- Pag meron naman po si kuya, okay naman po yung pakita niya. Pero pag wala po, doon po lumalabas yung sungay niya. Okay. So, hanggang ngayon ba ikasama mo itong kinasama ng kapatid mo? Hinwalayan na po ni kuya kasi nagkaroon po siya ng isa. Ng iba. Yung babae po. Sa ngayon, sinong kasama mo sa bahay? Andito po ako ngayon sa bahay ng husband ko po. Nag-asawa ka na. Asawa. Kinuha po niya ako kasi mangingibang bansa po si kuya. Tapos hindi po ako maiwan sa magulang ko po. So itong napangasawa mo, ito rin yung kausap o kinakasama mo ay kung parang boyfriend mo noon na kinikwento mo ka kanina. Opo, siya rin po. Wow. Paano nagsimula ang inyong love story? Okay, Hello, so Sandra. paano nagkainlaban? Kwentuhan mo naman kami. Nagkakilala po kami sa online gaming. Hala ka! Saan Ay! kaya doon? Ako pa naman lagi ako naglalaro. Ay! Baka may makilala din ako doon. Tapos yung iba maraming mapaglaro. Ay, naku po. Diba? Yung nagkakilala sa may mga ganyan mga Oo. nagkakilala sa sa online gaming tapos Oo. kasi kapag online minsan may mga live chat doon May live chat ba? Oo, habang nag-ano kayo, Pag naka-live ka. Pag naka-live ka. O kuya naman halimbawa parehas kayo naglalaro. Oo. Tapos meron dong pwede ka mag-message. Oo, tapos mababasa. oo. Yes. Tapos may mga picture-picture din kasi doon. oo. Diba? Pwede mong i-check. May mga album-album nga eh. Ako di Diba? ako naglalagay ng album. Ay, talaga? Oo, ayoko. Ako meron. Hindi ikaw na. may picture ako dun eh. Ay, nako. Ito si ang ating bida. Ano nga ba yung laro yun? Anong nilalaro mo? Ano? Airport po. Ha? Airport. Airport. Ano yun? Oo, so Sige, Online gaming po siya. sige. Okay, yun. Doon ka naglalaro. Tapos, ano siya doon? Like, nakalaro mo siya, ganon? Opo. tapos Kasama ko po siya sa clan. Yan na, sa squad. Ganyan. may mga clan, Okay. squad. Tapos, May picture ka doon? Doon sa profile mo doon? Pang lalaki po yung name ko po, pero may picture po ako po. Oo, tapos may message ka na, ganyan. Opo, may on mic din po. Oo, nag-uusap-usap kasi. nag-on Minsan may mic. ganun. Kasi Oo minsan nga toxic kasi di ba di mo naman kilala tapos sabihan ka ng bobo. Kakainis. Ay, bobo mo naman. Ay, kasi iba yung kanila. Oo. Pakilig. Pakilig. Ganyan. Uy, Okay, sama ka paano sa yan? akin, tutulungan Hoy, dito ka. kita. Hala, namatay siya. Huwag ka magalala, bubuhayin kita. Huwag kang mag-alala, ako magsusupport sa'yo. Hala. Okay. Ganun ba? Opo. Ano to, Tapos may like mga barilan, ganun. Hindi po. May clan challenge. May clan ganun challenge. po. Okay. Challenge. Po. Masaya. Tapos, Tapos ikaw yung ginawa nga niyang challenge. Siya po laging nagdo-donate sa pag may clan experience. Siya po lagi. nagdo-donate ng? Gold po. Gold. Oh, taray. Meron Pwedeng palang ganun i-donate. yun. Taray. Okay. Hanggang sa nagpalitan kayo ng messages. Paano nagsimula?
Sa una lang po, biro-biro. Ayun. Tinotoo. Opo. Ramdam ko yung ngiti at kilig mo, Oo, ha? ramdam ko yung saya. Okay, so nagkakakuha na ng social media tapos lumipat na kayo doon. Wag ka na kayo doon sa sa game na yon. Tapos magme-message na lang sa messenger mo. Sabihin niya, open ka na laro. Naku, ganyan yung nangyari. ganyan yung nangyari Ganyan dun sa ba? friend ko. Pero nung No? habang tumatagal naman po, nag-quit na din po ako sa laro. Oo, kasi sa kanya ka nalang nag-focus. Opo. Ganyan Tapos hindi na rin po yung... yung nangyari dun sa friend ko. Wala ka. Nako po, ayun na nga sa kanya na nag-focus ang ating bida na si Sandra. Siya na yung pinaglaruan. Yung friend ko ha, yung friend ko na yung pinaglaruan. Sana ikaw hindi ganon. Hindi siya. So ayun, Okay. kumusta? Anong nangyari na? Ayun, nung pinuntahan po niya ako sa amin last year po. October. Taga malayo siya? Opo. Uy, gano'n ka? Mag-aeroplano ba? Bus po. Magbabas. Babas. Gano'n katagal yung biyahe? 4 to 5 po. 4 to 5. Naku, 4 dyan to lang sa may 5. Quezon. Feeling Ay! ko, Quezon. O kaya somewhere in Infanta. Quezon pa rin eh. Wait lang. Okay. Paano? North-South. Hindi po. Cabanatuan po. Somewhere doon sa taas. Oo. North. North ba yun? Okay. Okay. Tapos? Mabait naman po siya, papayuhan, papait. Mhm. Paano mo nasabi? Anong ginawa niyo? Wala po. Bakit? Anong ginawa niyo? Parang nasabi mo mabait siya. Ano ba? Bakit? Kawadumi ng isip mo, ha? Okay. Hindi Dumi ng kasi isip mo. ma'am, Naramdaman ko yung dumi ng isip mo. Tinanong ko lang kung anong ginawa niyo. Okay. kasi nung LDR pa lang po kami. Oo. Lagi po siyang nagbibigay ng support Oh. sa akin. Wow. Kahit di pa po kami nagkikita nun. Mhm. Tapos? Tapos galing po siya ng duty. Ayun, pumunta po siya sa amin. Diretso sa'yo, tapos doon mo na sinagot? Nagkita po kami. Oo. Kasi may problema din po kasi nung oras na yun. Mhm. May bago po kasi kinakasama yung kuya ko na buntis Oo. po. Tapos nag-aaway po Mhm. dahil sa akin. Kasi sa akin na daw po napupunta lahat yung oras at atensyon ni kuya. Ni Kuya. Okay. Kaya yung babae po, pinapili po na si kuya kung sila o ako. Hello? Grabe naman May mga yun. ganon. Opo. Okay. Sabi ko kay kuya, huwag piliin mo siya. May anak po kayo. Mm-mm. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman kita pwedeng bitawan at kailangan mo ako. Sabi Wow. ko, Mhm. okay naman. Andyan naman yung yung PF ko. Doon na niya ako papabayaan. Sabi ko. Doon ka ano? Diyan na lang daw siya sa Kuya. sa "Oo, girlfriend hindi naman ako niya. papabayaan." Mhm. So Sabi simula ko, nun, opo. sumama ka na dun sa boyfriend mo. Opo. Okay. Talagang ayaw po ni kuya. Talaga ako po yung pinipili niya. Mm-mm. Sabi ko, hindi naman pwede. Kasi may anak sila. Mhm. Kaya Nakakatuwa silang naman si kuya, no? piliin. Oo, like, Mm-mm. at least, hindi mo man nakuha yung pagmamahal dun sa tatay mo, dun sa Mm-mm. nanay mo, nandyan naman yung kuya Lagi mo. si kuya. Na Saludo ako kay sinusuportahan kuya ka. mo. Oo. Mhm. Diba? Opo. Si kuya po yung naging tatay at nanay ko po simula nun. Mhm. At maraming salamat sa kanya. Oo, kasi Lahat totoo ng yan. Like, support. yung mga taot kasi minsan ay inaasahan natin is wala eh. Hindi nila kayang ibigay yung pagmamahal pero may ipapadala si God sa Mm-mm. atin na instrumento para ikaw yung mag-aalaga diyan, ikaw yung Mm-mm. magmamahal sa tao na yan. Tama. 'Di ba? Sobrang nakakatuwa at nakaka-amaze si kuya na kahit ganun yung nangyayari mas pinipili ka pa rin niya. Kasi alam niya yung mga pangangailangan mo, alam niya yung mga kahinaan mo. Mhm.
So ngayon, sumama ka na dito sa iyong iyong boyfriend, iyong jowa, ganyan? Opo. Tapos, ano nangyari noon after? Okay naman po siya, mabait naman po siya. Lahat naman po binibigay niya. Hindi naman po niya ako pinapabayaan. Sabi niya, kung hindi ka tanggap ng magulang mo, ako tatanggapin kita ng buong. Okay. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Wow. Sarap marinig nun. Oo. Anong sabi mo nung sinabi niya yon? Sabi niya, magtiwala ka lang sa Diyos. Darating din yung panahon, sila ang lalapit sa'yo. Sabi po niya. So, nagpasalamat po ako sa kanya kasi tumating siya sa buhay ko. Hindi po niya ako pinabayaan. So, nagsama na kayo? Po. Magwa 1 year po ngayong October po. Hala, Wow. mag 1 year na. Ang tanong, doon sa loob ng isang taon na yun, nagkaroon ba sila ng anak? Naku. Or ng ano? Oo, ano kaya ang mga, syempre, merong mga challenges din yan na magdadaanan. Ano kayang problema yan? Oo. Ang tanong ito, isang taon na nga sila magkasama. Ang tanong, nagkaanak ba sila? Ano kaya ang naging problema sa buhay nila? Uy, balik natin ang ating bida na si Sandra. Hello, Sandra. Hello po. So, how's the relationship now? Charit. Okay naman po. Masaya naman po. Okay. So, like, nag-live-in kayo, may trabaho ba siya? Nagpo-provide ba siya sa'yo? Like, ano na ba ang setup ng relasyon nyo? Kasi hindi pa kayo kasal, tama? Opo. Good provider naman po siya. Hindi naman po siya nagkulang. Pero hindi natin tinotolerate yung ganito. Doon pa rin tayo sa magpakasal muna sana, bago magsama. Oo. Diba? Kaso, sa karamihan, yung iba, ganito yung ginagawa. Nagsasama na lang muna bago yung kasal. Kasi sinasabi nila, medyo kapos pa naman kayo sa naman yung mga nasa tamang edad na, desisyon nyo yan. Oo. Anong nangyari na doon sa relasyon nyo? Napag-usapan naman sa namin yung kasal. Sabi niya, nagpapakasal po kami. Wow. Okay. Siya po naman po nagsabi. Siya yung nagsabi. Tapos, may plano, yun kasi importante doon. Diba? Papasok ka sa isang relasyon na merong plano para sa'yo. Oo. Diba? Hindi lang para sa pamilya, dapat meron din plano para sa'yo. Okay. Tapos? Anong nangyari? Yung ugali po niya nung hindi pa kami nagkikita, ganun pa rin po hanggang ngayon. Hindi po siya nagbago. Hindi nagbago. Hinihintay mo ba? Charot. Wag naman, no. Pero yung sa loob ba ng isang taon yung pagsasama, anong nangyari doon? Nagkaroon ba kayo ng anak or what? Nagkaroon ba kayo ng problem? Sa anak po, usapan po, mag-iipon muna bago magka-baby. Exactly. Yun yung tama. Okay. Oo. Mabuti yan. Hindi yung padalos-dalos tayo. So, sa problema po, minsan may tampuhan pero lagi niyang sinasabi. Magbigay ka nga ng example ng tampuhan nyo. Halimbawa. Ano lang po, simple lang naman po. Ano yun? Ano yung simpleng tampuhan? Kasi, oo. Minsan po sa naglalaro po siya. Ganon po. Parang minsan naglaro siya lang, ganon, di kasi sinali. Minsan po pagdating niya sa trabaho, naglalaro po siya. Sabi niya, kung may napapansin ka sa akin, sabihin mo agad para mapag-usapan natin yung solusyon. Sabi po niya. Pero hindi ko gets yung problema dun sa naglaro siya. Hindi. Po kasi minsan po, pag dating po niya sa trabaho, laro po siya agad. Okay. Laro agad. Wala man lang, ako, usap-usap, ganyan. Basta pagdating niya, diretso laro, ganon. Opo. Pero ikaw ba, parang pagdating ba niya, kinukumusta mo ba siya? Opo, niyayakap po. Hello. Ano ba dapat? Niyayakap pagkadating. Ganun pala yun. Opo. Pag nasa pinto pa lang po bubuksan, yayakapin mo na. Niyayakap ko po. Ay, ganun pala yun.
Oh, Akala ko sabihin lang, pasok. Ngayon ka na naman dumating. Anong oras Karamihan na? kasi ganyan. Tapos yung iba titingnan lang. Okay. So, ganun po mga kapuso sa mga nakikinig ha. Yayakap. Niyayakap po. Tapos minsan bibigyan ng matamis na halik. Oo. Naasikaso ko po siya pagdating niya. Tapos pagdating niya, luto na ang pagkain. Opo. Oh. Titimpla po ng ganun. kape. Ganun po. Ay, masarap na may magtitimpla sa iyo ng kape, no? Tapos, ano nangyari? Hindi ko naranasan yung mga ganun. Okay. Hindi ko naranasan. Hindi mo naranasan. Yung pagdating ng pindo, yayakapin ka na kaagad. Oo. Kasi parang miss na miss ka. At Ganyan. paano mo nga mararanasan? Ay, solo ka sa bahay. Oo nga pala. Tinatahulan lang ako nung aso ko. Sabi niya, aw. Gutom na daw sila. Ako naman, sige, uy, wait lang, sandali lang po mga boss. Sabi ko. Ginuguto mo pala eh. Kaya pag ganun. Ayun. So yun ang nangyari. Ano pang iba ang nangyari sa inyong pagsasama? Sa ngayon po, okay naman na po kami. Wala na pong problema. Masaya po. So anong problema mo ngayon? Ito lang po sanang itanong kung aasa pa rin ba ako na magkakaroon po ako ng tuwang sa puso ng mama at papa ko po. Tatanggapin nila ako ng buong buo. Sa ngayong hindi mo pa narinig yung mga sinasabi ng mga kabarangay, umaasa ka pa ba? Opo, maasa pa rin po ako. May time po na naiiyak pa rin ako. Kasi parang yun yung kasi yung kulang sa kanya eh. Lagi po sinasabi ng partner ko, Andito naman daw siya lagi, di naman niya ako papabayaan. Oo. Wow. Teka lang, may uminit yung mata ko. May nabasa ako dito sa sa comment section. Uminit yung mata ko. Bakit? Gigil ako. Anong sabi? Sabi ni Carolina. Kandali lang Sandra ha. Sabi ni Carolina, kami po textmate ng 3 buwan. Kahapon 19 years na po kami. Kasi ganyan ako sa partner ko. Tama po, kiss pagdating ng darling ko. Ganun pala dapat. So isa pala yun para sa Para tumagal ang isang relasyon, dapat pagdating ng jowa o ng asawa ay merong... Ikikis at ihahag. Oo, hindi yung bunganga agad. Ayun pala yun! Sa mga nakikinig po natin mga kabarangay ha. Natutunan na naman kayo. Para tumagal ang inyong relasyon. Ikikis. At ihahag. Hindi bunganga agad. Baho pa naman ng bunganga. Para Armalite pa. Ay, nakakaloka kayo. Okay. So, yun yung tanongin natin sa ating mga bida-bida. Kung aasa pa ba ikaw na sa pagmamahal nitong pamilya mo? Oo. Opo. Alright. Sige, babalikan ka namin ha. Po. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 FB page. Ano po ang masasabi nyo? Dapat pa bang umasa itong ating bida na si Sandra sa pagmamahal ng kanyang magulang? At ng iba pa niyang mga kapatid. Dapat pa nga ba siyang umasa sa pagmamahal na hindi ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang? Ilan sa kanyang mga kapatid? At least ngayon, meron na siyang nakakasama. Meron na siyang kinakasama sa loob ng 1 taon. At napag-uusapan na rin naman nila na soon or later, mag-aasawa, magkapapakasal. Tomorrow. Tomorrow. Pero yun nga, ang tanong na ating bida, aasa pa ba siya na darating yung araw na ayun, magkakaroon din ng pagmamahal sa kanya, yung kanyang mga magulang at yung kanyang mga kapatid. Nako, basahin natin ang komento ng ating mga bida-bida. Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 FB page. Babasahin namin inyong mga komento. Katulad na lamang nitong si Andrea. Ang sabi niya, dapat ka umasa at huwag mawalan ng pag-asa. Pamilya mo yan, pwede at maaaring hiwalayan ka ng kinakasama mo, pero never kang bibitawan ng pamilya. Dapat maunawaan mo din na maaaring hindi lang maganda yung tingin nila sa kinakasama mo dahil miski ako,
if anak ko may magustuhan tapos sa online lang, medyo iba ang tingin talaga natin. Pero kung mapapatunayan nyo at nung lalaki na maayos ang pamumuhay nyo, soon matatanggap at matatanggap din kayo ng pamilya mo. Siyempre kung kumustahin mo din, sila bisitahin mo kahit sometimes pwede kang hindi pansinin or iba ang maramdaman niyang pressure. Pero sino pa ba ang higit na tatanggap sa inyo kung di ang pamilya? Kaso hindi niya masyadong napakinggan yung kwento. Yung naunahan, hindi niya napakinggan yung true. unang part. Kasi nung una po ay hindi na siya, bata pa lang. I-deprive siya. At 6 years kapuso. old. Sa pag-ibig. At Pagmamahal. Na dapat nagbibigay mga magulang at mga kapatid. Buti na lang merong kuya. Buti na nga lang. Na nagmamahal sa kanya. Kasi simula pagkabata ay itinuring na siya talagang hindi parte ng pamilya. At kakaiba. Eto, sabi naman ni Alma, huwag kang mawala ng pag-asa, girl, kasi kahit di ka naman tanggap ng pamilya mo, at least may dumating na right person sa buhay mo na handa kang tanggapin through ups and down. Yun ang importante. Congratulations. Congratulations, yes. Sabi ni Judith, ang masasabi ko lang sa ating bida, huwag kang umasa dahil kung noong bata ka pa nga lang, hindi ka na nagawang mahalin, lalo na ngayon, malaki ka na. Malas ka man sa magulang mo, swerte ka naman sa kuya mo. Bibihira yung mga ganyang kuya ngayon. Kaya naman proud ako sa kuya mo. Mag-focus ka na lang sa bagong pag-ibig mo. Okay, good luck. Salamat. Eto, sabi ni Tuna, bisita ka doon sa mama at papa mo kahit once a year or may okasyon, birthday, Pasko, lalo na sa kuya mo na nag-alaga sa'yo. Paramdam mong mahal mo sila sa pagbisita. Ibig sabihin naalala mo sila. Magmahal ka na kahit walang kapalit. Kahit na pinaparamdam nila na ayaw nila sa'yo, at least alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung part mo. Kahit isang araw, sa isang taon, pag di mo nangyari sa isang araw na yon, sabihin mo na lang sa sarili mo, it's just a bad day, not a bad life. Yun nga, parang maganda rin yun na maiparamdam kahit hindi mo natatanggap yung pagmamahal na gusto mo, naibibigay mo naman yung pagmamahal. Kumbaga, love is giving, not always receiving. Oo naman. Ikaw, anong take mo dito? For me, hindi dapat na mawalan yung kanang pag-asa kasi darating na talaga yung pagkakataon na mapapatawad mo sila. Dahil ikaw mismo, kung alam mo sa sarili mo na nasaktan ka nila, pero handa ka dapat magpatawad. Patawarin mo yung mga bagay na nagawa nila sa'yo kasi hindi ka rin makaka-move on pag nandun ka lang din. Tsaka yung pag-asa na darating na matatanggap ka nila, naniniwala ako na darating talaga yung panahon na yon na makakasama nila. Tama yung sinabi rin ng ating bida na si Tuna na iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal mo kahit hindi nila na ipaparamdam sa'yo. Kasi darating yung araw na, bakit ganito itong si Sandra? Nararamdaman natin yung pagmamahal, bakit hindi natin maiparamdam sa kanya? Parang ganon. Di ba? For me naman, the pag-asa, pagpapatawad is there, of course. Pero, yung umasa dito, kasi, for me kasi, yung pag-ibig kasi hindi yan hinihingi. Ibinibigay yan ng kusa. Hindi ko kailangan i-demand sa inyo na mahalin nyo ko. Kung hindi nyo ko kayang mahalin, di don't. Diba? Doon na lang ako sa mga tao na magmamahal sa akin katulad nung kuya ko na mahal ako. Yun, siguro mamahalin ko yun ng totoo. At itong panibagong tao sa buhay ko, ayusin ko na lang yung pamilya ko. Doon na lang ako magpo-focus sa mga bagay na importante at pinapahalagahan ako. Yung kung hindi mo ako papahalagahan, wag. Diba? Mapapagod lang ako sa'yo. Magsasayang lang ako ng energy sa'yo. Wala ka namang pakailam sa akin. Doon ako sa mga tao may pakailam sa akin at alam ko na mahal ako. Hindi mo ako mahal, bala ka dyan. Tsaka nasa iyo pa rin yung Sandra yung desisyon, no? Kung aasa ka o hindi. Pero may part na pwede kang umasa, may part na hindi. Siguro mas okay lang na i-focus mo na lang talaga yung sarili mo doon sa mga taong nagmamahal sa'yo. Pero wag kang gaganti, ha? Oo. Kung gaganti. Kung gagantihan. Ay, pero wag mong kalimutan, maiparamdam mo pa rin sa kanila yung pagmamahal mo bilang isang anak. Totoo. At bilang isang kapatid. Basta maging mabuting anak pa rin, maging mabuting kapatid. Yun lang. Anyways, balik natin ang ating bida. Hello? Nawala ang ating bida. Nasaan kaya siya mga kapuso? Find Sandra. Find Sandra.
Finding Sandra. Eto. Oh. Sabi ni Gelsin, pamilya, mabango ka pag may pera ka. At kamahalan, ano to? Kamahalan anak. Ako, kung ayaw sa akin, ay salamat. Kung ayaw sa akin, kung wala, ano to? Kung ayaw, wala sa aking mawawala. Kung ayaw, walang mawawala sa'yo. Pero ang mahalaga dyan, Sandra, merong kang partner na talagang yun. Doon ka mag-focus sa panibagong pamilya na binubuo. Oo, yun dapat yung punan mo ng pagmamahal. Lalo na mabuting asawa o kinakasama siya ngayon sa'yo. I'm sure na in God's perfect time, darating yung pagkakataon na talagang yung pamilya mo bubuuin para sa'yo talaga. Huwag na tayo mag-focus sa mga toxic na tao. Kahit minsan nga, pamilya kayo, toxic talaga eh. So, X na yun. Doon ka na lang sa kung ano yung... kung sino at kung ano yung nagpapahalaga sa'yo. Okay? Tsaka ano yan, alam mo, minsan naiisip ko na yung mga ilan sa mga magulang, not lahat hindi lahat, may mga magulang na lalapit lang sila at hihingi sila ng tawad sa mga anak nila sa pagkukulang nila kapag yung masyadong matanda na sila, yung kapag nagkasakit na sila, na kapag halos wala ng panahon Totoo yan. Maraming ganyan. Kung kailan bibilang na lang yung araw. Lagi na nagkakasakit, nauospital. Tapos nakikita niya na nandyan kayo para sa kanila. Saka lang sila lalapit. Alam mo, nagiging ano na yan, inuugali na yan. Diba? Nina-normalize na dapat hindi. Na sana habang malakas, may mga pagkakataon pa na gumawa ng mga magagandang bagay. Mga pagkakataon pa na maayos sana. Diba? At saka na magkaroon pa sana ng pagkakataon na magkaroon kayo ng bonding isa't isa, makalabas man lang, makakain ng sabay-sabay. Totoo. Kasi yun lang naman yung gusto ng mga anak nyo. At syempre, 'di ba? Para sa mga magulang at para doon naman di lang naman kasi mga magulang. Minsan yung mga anak din na antitigas ng puso. May mga ganon. May mga magulang kasi na humihingi na ng tao, nagsusorry na kasi ina-admit nila nagkamali sila. Pero may mga anak na ay hindi. May kasalanan ka. Minsan kailangan nating patawaran, 'di ba? Magkapatawaran para mas magaan kasing mabuhay mga kapuso kung wala tayong binibitbit na bigat. Yes. 'Di ba? Nasama sa ating mga dibdib. Pero Sandra, wag mong iisipin na keso yung tatay mo ay may asawang iba at yung nanay mo ay may asawang iba. Wag mong iisipin na ikaw yung may kasalanan. Hindi mo kasalanan na narito ka sa mundo. Ikaw ay isang biyaya galing sa taas at ipagpasalamat mo ang iyong buhay. At kung hindi ka nila mahal, lagi mong tatandaan, mahal ka ni Lord. Yes. Hello, Sandra. Yes po. Okay, napakinggan mo ba ang mga komento ng ating mga bida-bida? Opo. Ano masasabi mo? Ano man po, kahit yan man po ako galit sa parents ko po. Gusto ako nagkaroon ng sama ng loob sa kanila. Puro po, sa ngayon po, mag-focus po muna ako sa sarili ko, sa partner ko po. At sa mga magulang ko naman, di pa rin po nawawala yung pag-asa ko na darating yung panahon na matatanggap naman kami na. Lagi ko nilang tandaan, mahal na mahal ko po sila sa kabila po ng lahat ng ginawa, mga pinakita ko nila. Di po ako nagtanim ng galit at sama ng loob sa kanila. Okay. Tama yan. Nakikinig sila ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga matapag ko po, darating yung panahon, kung sakaling magkikita-kita tayo, na-realize din nila, may pang din po ako sa mahal din nila ako. Sana lagi silang mag-ingat at lagi po nilang tandaan na mahal ko po. At sa kuya ko po na nasa ibang bansa na po ngayon, lagi po siyang mag-ingat at lagi nagpapasalamat po ako sa kanya sa lahat-lahat po ng support ang binigyan.
At sa partner ko po, Makikinig ngayon yung partner mo. salamat sa pagtanggap niya. Sana hindi po siya magbago. Mahal na mahal ko po sa papayuhan ko. Yan lang po. Barangay LS 97.1. Number 1.